Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. For today's video guys, pag-usapan natin kung paano natin mabuboost yung ating reach and paano tayo possible mag-viral. Ito yung secret tips, no? Para magkaroon tayo ng mga mas mataas na engagement or na visibility dito kay Facebook. So, sabi dito, Meta 2025 algorithm is updated or update now. Prioritize. Ito yung mga pina-prioritize ni Facebook once na tayo ay nag-start bilang isang content creator. High quality content, no? Community-driven content. More on giving value. So, nakapokus ngayon yung mga content dapat natin kung ano yung makukuha o yung matututunan ng mga viewers sa atin. So, kung more on tutorial, kung more on informative content, educational, di ba? So, pwede tayo mag-focus dyan. Pwede nyo i-consider yan. Not just vanity metrics, no? Hindi lang sa paramihan ng abuse, no? Learn how to win new game. Ito yung 5 powerful strategies na siksik na sa mga real-world example. So, nag-gather tayo ng mga links, no, ng mga proof, no, na possible ito yung makakatulong sa atin to get more high engagement, di ba, or reach. So, number 1, ito, prioritize engaging and original content. So, palagi ko naman to sinasabi every content natin na pinag-uusapan natin dito, no. Yung engaging content is kung paano sila magre-retain dyan sa video nyo ng matagal. So, ibig sabihin, engaging yan. So, possible, kung 1 minute yung content nyo, natatapos nila yun ng 70 to 80%. Or nagre-retain sila sa ganong katagal na duration. So, importante na dapat engaging. So, kapag, syempre, kung hindi engaging yan, pwede kaagad mag-leave or mag-skip kaagad yung mga viewers natin. Original content, priority din ni Facebook yan. Up until now, di ba? So, ayan pa rin yung focus ni Facebook para hindi tayo magkaroon ng unoriginal content or limited originality of content. Bakit napaka-importante nito? Dahil meron na nga po tayong mga tinatawag na spammy or recycled posts. Ito po yung mga posts na galing sa other social media platform or kung hindi naman, na-post na ng original creator or publisher, pinost ulit natin. So, dito, nagiging demoted or kapag na-detect yan ng artificial intelligence, alam nyo naman, yung artificial intelligence is mas nagiging upgraded siya. So, mas tumatalino, mas gumagaling siya sa pag-detect ng mga duplicated na mga content. So, kung wala tayong dinagdag na added value or hindi siya naging mas meaningful, possible mag-mark yan or matatag as limited originality. So, mapapansin nyo guys, bumaba yung views compare sa mga old original posted videos nyo compare dito sa spammy or recycled posts. So, I suggest kung kayo is kukuha ng mga ganitong content na gagawin nyo siyang commentary or for educational purposes, mag-alat kayo ng time na i-edit or i-enhance, mag-added value kayo doon sa video na yon. So, original content gets a prime replacement, no? So, ito yung mga example. So, ito. A daily tip video on mental wellness. Ayan. Real footage and a personal voiceover. So, ito yung isa sa possible kasi pag nag-start na tayo sa mga ganito, para siyang series, guys, no? Yung mga guide, yung mga tutorial, yung mga tips. So, possible may maghahanap at magra-rank pa rin yung video nyo sa search engine optimization. So, depende sa topic na mapipili nyo. So, sa sample tayo, napili natin is more on Facebook. So, alam naman natin is evergreen pa rin naman tong topic na to. So, dito pa rin tayo nagpo-focus for now. So, meron pang other example. Ito, like carousel post. Ito, pwede nyo ipakita yung mga before and after transformation, no? So, sample, cooking, yan, fitness, makeup with narrated caption. So, pwede nyo i-consider din, like cooking, no? Everyday naman, nagluluto tayo. So, pwede nyo yung gawing para siyang series or yung mga TV show, no? Parang ganun.
yung tema. Like yung kila Ninong Rai, Panlasang Pinoy, di ba? Everyday sila merong upload. Or kung hindi naman, meron silang mga new upload or nilalagyan nila ng twist yung video nila para mas maging engaging or kakaiba. So, lagyan nyo rin guys ng narrated captions. So, very basic na lang din naman yung pag-edit ng mga captions na lumalabas nyo sa may ibaba ng video natin. So, meron yung mga third party na editing application like CapCut, 'di ba? KineMaster or yung mga auto-generated AI na nagki-create ng captions automatic kung ano yung sinasabi natin, nakukuha at naririnig ng AI tapos kino-convert nila into captions. So, madali na. Mas pinadali na ngayon sa atin yung pagko-content. So, ito, third one, pwede nyo rin din itong consider itong mga short tutorial reels. Ayan. Teaching technique, skill. Ayan. Ito yung mga DIY, di ba? Yung mga tawag dito? Hack life, yung mga ganyan. Using kitchen hack or DIY project. So, alam ko, everyday pwede tayo mag-produce mga ganyang videos. Yung mga problem, yung mga restoration, yung how to fix topic, yung mga ganyan. So, that does not exist elsewhere. So, pwede nyo guys pag-aralan pa masyado kung ano nga ba yung mga most search or trend dito sa category na topic na to. So, pag-aralan nyo yung mga ganyan, yung mga DIY, yung mga life hack, ang daming sumusubaybay dyan. Actually, meron na tayo nakita niyan na mga short videos, no? Yung international videos yun yung 5 seconds ba yun? 5 seconds video. Parang ganun. So, saglit lang pero may matututunan kayo kahit papano, di ba? So, paano naman natin to mas mapapataas pa or paano natin mabuboost? Teach mini tutorials, tutorial or life hack. So, pwede kayo magturo ng guide or tip or life hack paano mas tumaas yung engagement or ma-boost yung inyong performance or yung inyong minute of views, di ba? Yung retention. So, pwede kayo magbigay nga ng value. So, ang labanan ngayon ng content is kung ano yung mapoprovide nyo sa market, kung ano yung mabibigay nyo sa viewers. So, like for example, nag-guide kayo, nagtuturo kayo ng mga tips. So, yan yung isa sa pinamataas ngayon na kailangan ng mga viewers. Okay? Pwede rin kayo mag-share ng behind the scene on your process. So, kung paano nyo ginawa itong isang bagay, so, paano kayo nakapag-travel, paano nyo na-restore yung isang bagay. So, behind the scene, so, ipapakita nyo step by step para mas, ganun pala, interesting or mas engaging yung magiging proseso or yung mapoproduce nyo na content. Okay? So, pwede rin kayo guys gumamit ng unique visuals, 'di ba? Animations or voice over. So kung sa tingin niyo nahiya kayo magsalita sa camera, pwede kayong mag-voice over, pwede kayong mag-hire ng ng mga voice over artists. Or meron naman tayong tinatawag na voice over na ready to use na, like sa CapCut, 'di ba? Ang daming mga voice over na free once na nag-subscribe kayo sa kanilang premium. So sobrang dami niyo na mapipili diyan. Okay? So, yung article na to, nandito yan guys sa Deep Spam Policy Update. So, pwede niya i-check. Pwede kong ilagay dyan yung link sa may descriptions para at least maiwasan nyo din yung mga spammy content, yan, or cracking down spammy content. Ayan. Actually, yan din, dito din sa mga link na to, nilagay ko din dyan kung ano yung dapat nyo ding iwasan. So, ilalagay ko na lang yung link dyan sa may ibaba. So, number 2, no, para at least mas tumaas yung ating retention, yung ating viral, no, yung mga content natin. So, number 2, spark meaningful conversation. So, paano nga ba ito? Facebook rewards posts that maintain a dialogue, not just like. Ayan. So, si Facebook naman, alam naman natin is community siya. Nagbibuild siya ng community wherein every creator, every viewers, followers is dapat talaga may connection yan, no, na nabibigay sa bawat isa. So, nire-reward ni Facebook yung mga creator na
engaging yung mga content. Kaya nagkakaroon ng dialogue or ng conversation or engagement. So, ito yung example number 1. What was the number 1 lesson you learned this year? Yan. Yun yung mga usually questions na pwede nyo ilagay while nagsushoot kayo or pwede nyo ilagay sa captions or title. So, pwede nyo rin yan guys ilagay sa may comment section. Ayan, katulad nito, share your story below. So, para mag-build kayo ng conversation or dialogue doon sa comment section. Okay? So, posting to real-life scenario and asking which one would you choose? So, di ba? Very interesting din yan. Yung ganyang mga meaningful conversation. So, pwede nyo din consider yan. Number 3, hosting a reel with a full sticker on screen. Ayan. Which outfit do you like best? Comment A, B, or C. So, actually, eto siguro hindi ko na ito masasuggest kasi pwede itong ma-mark as engagement bait, no? So, I suggest yung meron kayong mga binibigyan na options na A, B, C, or yung mga ganyan. I think baka magkaroon kayo ng restriction sa mga gantong full sticker on screen. Yung nakikita sa screen, no? So, be very careful, lalong-lalo na kung videos or live, no? So, kung hindi naman for monetization yung inyong page, pwede nyo yan gawin, lalo na sa live. Okay? So, paano natin yan, guys? Mas mapapataas or mas ma-improve as open-ended question. Diba? Yung may mga pa-question mark. Respond to every comment. Kung kaya po natin replyan yung mga comments sa ating comment section, mas better yun. Especially the longer ones. Yung, alam mo yun, yung mga followers natin na nagko-comment talaga na mahaba, tas hindi natin na-replyan. So, nag-effort din naman sila. So, kahit replyan natin kahit papaano, if kaya. So, meron naman guys mga social media manager na pwede nyo i-hire para sila mismo yung sasagot. I suggest no human po yung mag-reply sana. Wag yung auto-respond na mga nilink nyo dyan sa Facebook nyo. So, mas okay kung natural po yung response compare sa mga AI na auto-respond. So, baka maban kayo kasi pag nag-link kayo ng mga ganyan. So, be very careful doon. So, may nag-offer pa din yan sa online. So, encourage tagging, like tag your best friend if they are relate. Ayan. So, pwede kayo guys magganyan para once na tinag nila yung kanilang mga friend list sa kanilang Facebook, pwedeng tumaas ng tumaas yan kasi nga manonotify yon. At the same time, pwede rin nilang itag yung mga related friends nila. So, para na siyang snowball effect. Parang gano'n. So, etong strategy na to, nakuha natin yan dito sa Storyship on Conversation-Driven Engagement. So, pwede nyo yung i-visit etong article na to. Ayan. So, nandyan yan guys. Basahin nyo na lang. Medyo mahaba yan. Okay? So, punta tayo sa number 3. Ito yung isa sa pinaka highly suggested ko, no? Use reels and high retention videos. So, palagi ko sinasabi, ano ba yung retention? Ito po yung pagtigil or laan ng oras ng viewers nyo sa video nyo. So, gaano nga ba katagal dapat manood yung viewers nyo para maging positive yung percentage ng inyong retention rate? So, base po kay Facebook, dapat nasa 70 to 80%. So, I suggest kung kaya nyo mag 100% or matapos yung videos nyo ng mga ng followers o viewers nyo, mas okay yun. Okay? So, yung high retention videos, ito yung mga sample na pwede nyo rin i-consider. Bakit napaka-importante nito? Short form videos with good watch stats are algorithm gold. So, alam niyo naman, di ba, kilala niyo si Malupiton. So, isa yan sa may mataas na retention rate sa mga videos nila. Kasi ako din, natatapos ko yung mga new videos nila. Kasi nga, sobrang entertaining, di ba? And sobrang nakakatawa. So, pwede kayong mag-create ng mga ganong content, no? Na relatable para tapusin nila yung video. Ito yung mga example na mga high retention video na tips. Okay?
5 seconds, ayan, day in a life, ayan, video with caption and engagement bit. So, kung kayo po ay matagal na nagko-content, puwede na kayo guys mag-day in a life, 'di ba? Pero kung bago pa lang kayo, mahirap kasi magsimula sa mga personal vlog o yung mga a day in a life kasi wala pa namang manonood sa atin kasi hindi pa tayo kilala. Pero kung kayo nga ay mga popular creator na, puwede na kayong mag-start ng mga ganyan. And then 15 seconds, puwede niyo ng, i-consider yung ganyang duration, wag naman sobrang ikli. I suggest 15 to 45 seconds 'no, with captions or engagement bit. Yung mga bit naman na 'yan, puwede rin yang subject for copyright kaya be very careful sa pagkuha ng mga soundtrack or, background music. So, baka naman magkaroon kayo ng copyright. So, I suggest kung kukuha kayo ng mga ganyan, yung royalty-free music na. Under din yan ng Creator Studio. So, meron yan dyan. Okay, number 2 example, a quick, ayan, 3 hacks in 30 seconds. Ayan, tutorial with energy fact editing. Kung kaya nyo guys mag-produce ng gantong ka-quality, no? And a full fact na ano na videos, no? Na ganito, no? So in just 30 seconds nakapag-share siya ng 3 life hack. Bilis. So pwede 'yan, pag-aralan niyo din. So I don't know kung paano 'yan gawin pero possible 30 seconds mahirap 'yang gawin kung kayo ay nag-i-start pa lang pero pwede niyong pag-aralan. Okay? So, third one, ayan, before and after. Ayan, ito yung mga transformational clips with compelling payoff. Ayan, di ba? So, yung before and after, very engaging niya, lalo na kung yung mga gym, yung mga physical activities, kung nagpapapayat kayo. So, pwede niyang i-clip, gawin yung high retention video in a short form. So, yan. Pwede nyo i-consider. Paano pa natin to mas mapapataas? Di ba? Grab attention in just first 3 seconds. Ito nga yung 3-second hook. No? Yung transition pa lang, yung music pa lang, dapat hookable na yan. So, dapat mag-grab yun yung attention ng viewers nyo. Okay? Maglagay din kayo syempre ng captions or even if viewers are sound off, yung title, tapos meron kayong captions na habang nagsasalita kayo, pwedeng English or Taglish yung na-detect. Again, use CapCut. May auto captions na yan na tinatawag. Use trending or original audio. So, yung original audio, I suggest pwede yan. Pero kung gusto nyo pa talaga magkaroon ng mga something na, alam nyo yun, di ba? Kung wala kasing music yung videos or yung isang high quality na reels, parang masyado siyang pale, di ba? So, I suggest, lagyan nyo ng audio or ng background music galing dun sa Creator Studio na no copyright. Okay? Yung mga upbeat, meron doon kayo mapipili. Okay? So, eto naman, galing naman yan sa Social V Algorithm Insight. So, pwede nyo din i-visit yan. Ilalagay ko din yung link dyan sa may descriptions sa baba. Okay, number 4. Tap into groups or event. Napaka-importante nito, no? Pwede kayong mag-join sa mga related groups kung saan matututunan kayo at pwede rin kayo mag-share ng inyong insight, ng experience nyo. Napaka-importante din nito dahil group content get algorithm preference, no? It showcase active community involvement. So, napaka-importante nito. So, example, posting value factive in niche group, no? Sample, kung kayo po ay nasa photography, pwede kayong mag-share ng photography gear sa inyong groups. Ayan, then linking that same reel on your page. So, sample, meron kayong group na merong 500,000 na followers, active followers, at nag-share kayo doon ng inyong reels. Sa tingin nyo, makakakuha ba kayo ng 1,000 views? The answer, yes, possible yun. Diba? 500,000 yun. At related naman kayo sa group na yun. Basta kung mag-join kayo at mag-share kayo ng video, dapat relatable yung mga content nyo. Kasi alam nyo naman,
kapag hindi relatable yung mga pinopost nyo dun sa photography, tapos i-share nyo, hindi naman related doon, possible i-report kayo sa admin or magkaroon kayo ng suspension. Di ba? Pwede rin kayo guys mag-hosting ng live Q&A session inside your group about trending topic, yung mga ganyan. Sample best budget drone for 2025 and replying it to your page. So, pwede yun. So, yung ano kasi yung live, mas tumataas kasing oras dun eh. Kumbaga, yung mga viewers nyo dun, nakakakuha tayo ng mas mataas na watch time. Kasi nga, kung sample, isang oras kayo nanood, isang oras kayo nag-live, tapos isang oras nanood yung isang viewers nyo or followers nyo, that's 60 minutes. Kung meron silang 1,000, 'di ba, na nanood sa inyo. So, ang taas ng watch time nyo. So, mas pabor si Facebook sa mga ganon. 'Di ba? Promoting upcoming event like mini course or challenge day directly in your group to build hype. So, yung hype naman, hindi naman siya totally yung negative hype, no? Para magkaroon lang kayo ng ng discussions or pwede kayong, alam niyo yun, maging excite sa mga bagong topics or challenges na possible ngayon nyo palang sisimulan. 'Di ba? Yung mga ganun event. Okay? Paano naman natin ito mapapalakas? Always customize posts for each group, no? Huwag natin naman masyadong gawing spammy. Baka maban tayo. Encourage group member to engage with page content. So, lagyan nyo pa rin ng compelling title or captions. Share gold nugget insight exclusive to your group members. Again, palagi pa rin natin sinasabi, giving value. Kung kayo ay naka-join sa mga ganitong groups related sa inyong topic or niche, mag-provide pa rin kayo ng gold nugget insight kung ano yung matututunan nila sa inyo. And possible, followers will follow, no? Viewers will increase at the same time. And possible, kung monetize kayo, monetary will follow din, di ba? So, ito namang article na to is optimize your approach. Nakuha natin yan dito sa Storyship Community Engagement. So, ilalagay ko din yung link dyan sa my description. And yung last, ito guys, no? Pwede natin guys, dagdagan ng mga titles or thumbnail. But, i-avoid natin yung clickbait or spammy hashtag. So, bawal na po to kay Facebook, yung spammy hashtag. Yung naglalagay tayo ng 50 hashtag, ayan. Tapos, unrelated yung hashtag dun sa video. So, ano na yan? Nagkakaroon na yan ng spammy or clickbait na masyado yun. 'Di ba? So, why it's critical, 'di ba? Facebook is actively pushing back against deceptive tactic. So, nag-focus na si Facebook para pigilan, no? Or pabagsakin yung mga ganitong scenario or yung mga tactic na yan. Authenticity wins. Kung kayo ay more on nag-share lang talaga ng original post, kung ano yung nasa video nyo, yun yung title nyo, and then hindi kayo masyado naglalagay ng mga clickbait na caption, no? So, may iwasan natin yung mga ganyan. Hindi bababa yung ating visibility, hindi bababa yung views, hindi mababawasan ng followers. So, ito yung isang example na pwede nyong i-check, no? Ayan, clickbait caption. Ito. You won't believe what happened next. Diba? Nakakagulat. Ayan. Compare dito, authentic caption. Ayan. Here's how I save 1,000 pesos in a week, step by step. So, ano yung pinagkaiba nila, di ba? Parang eto, may something siya na urgency na negative for me. Pero eto, here's how I save 1,000 in a week, step by step. So, hindi siya sobrang laking value, di ba? Kung eto is naging 100,000 in a week, so possible, parang clickbait yan. Pero kung 1,000 in a week, possible ba? Yes, possible, di ba? Number 2 example, unrelated tags. Ito, travel on cooking posts. Travel on cooking posts. Travel siya, pero yung post mo is pang cooking. Ito yung relevant tag. Easy recipe, budget cooking. See?
Nakita niyo yung difference nung dalawa, 'di ba? So, mag-ingat kayo ng mga unrelated hashtag na ilalagay niyo diyan sa inyong title, under ng title or ng inyong video. Third example, tag 5 people who need this. Ayan. Ito yung positive tag. Tag a friend who love cooking with you. Ano yung nakita yung difference niya? Ayan, tag 5 people who need this or tag a friend who love cooking with you. See? Parang ito is parang may pine-persuade, no? Na 5 people. So, ito naman, friends lang kung sino lang yung gusto mong i-share. 'Di ba? So, yun. Yun yung mga positive na pwede nating gawin para ma-avoid natin yung clickbait or yung spammy captions, title, or hashtag. So, paano natin ito mapapanatili na mas maiwasan natin? Use 3 to 5 highly relevant hashtag. Dapat kung ano yung nasa video mo, yun yung pino-portray ng hashtag or yun yung mismo nasa hashtag mo. Always align your visual with caption. Kung ano yung nasa title mo, yun din dapat yung nasa thumbnail. So, similar lang halos, di ba? Write honest, transparent call to action. Like, yung call to action is yung sample. Ito Dahil nakaabot ka na sa dulo na ito guys, no? Maraming salamat sa pag-subscribe. At wag mong kakalimutang i-click yung bell icon para kapag meron tayong mga ganitong updated video upload, manonotify kayo kaagad. Yun yung isang example ng call to action. So, pwede nyo din itong i-consider. Share if you agree. Yung mga ganun na call to action, guys. Okay? So, ito namang number 5 tip natin ay galing yan dito sa Meta Spam Crackdown. So, ilalagay ko lang din yung link para mabasa nyo. And kung nakaabot kayo hanggang dito, maraming salamat. Road to 200,000 subscriber na po tayo. At kung isa po kayo sa ating subscriber, maraming salamat po. At kung bago pa lang kayo at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do consider subscribing. At magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye.